2 is actually season 2 na sa Adapt a Cottage, which was conducted last 2024. So dugay gid kayo ang iyahang span para sa season 2. So for this year, last 2024, it was for the Davao City Jail female dormitory, wherein nakaproduce ang fundraising o 6 cottages fully funded by the fund for the fund run, and then naapoy mga labor cost nga nabayaran for 14 cottages. So dako jud kay tabang ang fund run activities for the last 2024 na Adapt a Cottage. And then among target for this year na Adapt a Cottage season 2 is makaproduce na pud og 2-story building. Muna to siya para sa ang second floor is para sa dormitories sa amo ang mga PDL, additional dormitories, because Davao City Jail Annex actually has congested rate of 140, around 140. So, oo, percentage na siya, sir, addition, 100% congestion rate, 140%, sorry, 140% congestion rate sa jail facility. Dapat, ang ideal na mo sa jail facility is 170 lang. So, ang mga karon is 409. So, it's very, guot sa sulod. Pero arang-arang na siya karon kay, tungod sa kagamay mong pudgod sa facility, tapos naagbi atay period of time na daghan ang ato ang mga PDL, naabot mi og mga 930 plus sa among facility. So, very congested. And the good thing is, since part sa BGMP nga na may mga other programs na may GCTA or Good Conduct Time Allowance ginhatag sa mga PDL, tapos ang ato apong justice diri sa Davao is medyo pas-pas na po dyan ang progress. So, from that congestion nga around mga 500% or more than, nabot na mi karon og 140, which is a significant change jud siya na nagapakita sa mga efforts pod sa paralegal, sa BGMP, and then sa justice system nato diri sa Davao City. Kung sa mga kaso ani ma'am? Sa mo amon ma'am na ay mga mix magud na sila, pero most of the cases sa facility is mga around 60 to 70% po ang drug cases namo. So kana siya gina-workout gina namo nga ma-assist sila while na sila sa sulod, at least matagan sila sa mga skills. So mga skills dili lang na sila para na sila lingaw-lingaw, pero para mahatagan po jud sila para sa ilahang future integration po sa society. Bila ang male-female ma'am? Ang sa female, dili ko makasturya, ma'am. Under sa ano? Annex lang. Sa annex po. Ang sa annex po is, since male dormitory gid siya, pero more on, may mga biological males pagdating sa LGBTQ. So, mo to siya, 409 is the total of biological males sa among facility po. For the LGBT nga member, nga naasamo is mga around 60. I'm not so sure with the exact number, pero mga around that range. Sige ma'am, balikan na tong Adapt a Cottage. Adapt a Cottage po. Yes. And then for the Adapt a Cottage, target na mo ana actually is mga around 800,000 para sa funding po sa facility. Kay since 2-story man siya, tapos dili lang po siya kuan 2 rooms ang sa baba, idalaw og telehearing. Ang telehearing is since karon, especially karon nga nag-face aning crisis with regards sa gasoline, tapos before po nag-face to tag crisis with regards sa katong sa COVID-19. So fortunately dili na mabalik. Pero in preparation na lang po nga dili na kinahanglan magsigig travel ang atong mga PDL, kay at risk po jud sila pagdating sa kanang pagbiyahe-biyahe ba, during sa transportation. Para makita sila while naalang sila sa jail facility. So, na telehearing area. And at the same time, idalaw. Ang idalaw na to is a program na siya sa BGMP nga para katong mga PDL nga dili sila maduaw sa ilang mga family, kay dili pa tanan PDL na to is taga Davao City. Makuan yapon sila, bisita yapon, dili man face to face, pero at least online. So, naa sila area nga pwede sila mag-video call with their family. Sir Yavis, sir, any additional information, sir, sa Adapt a Cottage? So, ano yung last 2022, you had your fun run, 2024. Yes. So now, sa ato ang naka-line up na activities para to fund sa cottage? So, our steps, ma'am, na ginabuhat karon is we are looking for sponsorships, and especially sa mga
We include the mga public organizations, private organizations, and this is a partnership between the BGMP and Davao City Justice Zone. So may mga sponsors tayo, ma'am. Then we are looking also for more sponsors in order for us to fund the ano ma'am, yung para sa paggawa ng facility, ma'am, in order for us also to provide a conducive building for the PDLs, especially with regards with the congestion rate na our goal is para bababa. And then especially the cleanliness and safety sa loob ng facility, considering na we cater elderly, person in needs, LGBTs, may mga sakit. So, for more informations about that, ma'am, is we have Ma'am Fritz, ma'am, siya ginakaano, ma'am, kaning medyo nakapa niya ang ma'am, ang flow ng Adapo Cottage, ma'am, na fun run. Okay, ato lang ni kuan ka na, yun sa tawagan na kanang i-remind na ma'am kanang venue lang ni para sa kami din ni makakata ko. Oo, sige po, it's okay. Joke lang to, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay. For the Adapo Cottage, we would request, basin di ay, sa mga viewers ninyo, ma'am, kay daghan man jud mga viewers, basig na yung mga viewers nga mga agency ba or private, it doesn't matter. Nami mga sponsorship packages, tapos at the same time, pwede po, kung dili mo gusto, individuals lang, pwede po ta mag-join jud mismo sa fun run activity. So, nami 3 categories, open for male and female, nami 10 km, 5 km, and 3 km. For the 3 km category and 5 km category, ang inclusions nila are race bib, pero singlet siya nga type. As you can see, ay, di siya makita. As you can see sa among tarpaulin, and at the same time, katong acrylic medal, and the race bib with timing chip na siya kay kabalo jud ko nga kasagaran sa mga runners karon kay ang goal nila kay ma-achieve yun na ang nasa PR, mga personal records nga dapat maglapaw-lapaw. Tapos included po ang light meals lang and life insurance na po. Kay life insurance is necessary na po jud siya para sa pagpakandak sa mga fun run activities. How much your registration, ma'am? Ang registration for the 3 km is 850, for the 5 km is 1,050, and for the 10 km is 1,700 pesos. Pero, since naman tayo mga part of the promotion is naami individual na good for 50 slots per category. Na sila discount. Ang 1,700 mahimo siyang 1,500. Ang 1,050 pesos is mahimo siyang 900 pesos, and ang amo ang 850 is mahimo siyang 750 pesos. That's for the individual registration. Pero kung grupo mo sa runners na ami group nga registration, which is 5 plus 1. So 5 mo mag-register in the same category na may 1 slot free. Pero kana siya nga pricing is back to na siya sa original prices. Pero dako gyapon siya og ma-save sa inyuhang registration fee. So, I have here, ma'am, to start. So for the 3 km, ma'am, starting na to, ma'am, start and finish at Esplanade, Bagua Playa, and then turn right, then turn left going to Coastal Road, main highway, ma'am. And then going straight, sa main highway ng Coastal Road, ma'am, ang turning point ng 3 km is sa yung ma'am, makita natin ma'am na sa gilid sa ma'am sa main highway is palm tree. Mao to siya ang turning point for the 3 kilometer, ma'am. And then for the 5 kilometer, straight lang yapon, ma'am. And then the turning point of the 5 kilometer is before ang Long Bridge, ma'am. Siyempre sa mga ma'am, magian man nato, ma'am. And then ang turning point ng 5 kilometer, ma'am, is katong sa pinakataas ng mga bridge before the Long Bridge. And then as for the 10 kilometer, the turning point is banda sa the mangrove. Doon po, ma'am. So, and with regards to sa registration, ma'am, si Ma'am Calypsan na po magano.
Okay, for registration, na-upload mi Facebook page, Adapt a Cottage na Facebook page. Kato lang po siya ang 2024 nga Facebook page. Gi-relieve lang, gibuhi lang na mo siya ulit. Kay para mas makita nila nga naagi progress ang katong 2024 nga fun run. Tapos makita siya nga, okay, part 2 na niya siya karon. So, dito ang amo ang details for the registration. Na-upload mi website nga scannable po siya. Scannable siya nga website. Sa website, makita ninyo dito ang purpose sa amo ang fun run and at the same time, na po dito ang registration. Para sa individual registration, automatic na siya mag-deduct katong sa promo period. And then, ang sa group registration, available pa po siya nga forms karon dito sa among website. Grabe tayo estimated sa inyong kung pilang participants sa inyo gina-expect. Nag-expect mi og 2,000 participants. Kay last year, mga around 1,948 participants manggod ang naka-join. So we were expecting nga kanang dako po jud karon, pero dili po ginatan apod namo nga basin dili siya ma-achieve kay kanang tungod lagi sa mga crisis nato karon. And then somehow it is now the pickleball era sa mga players dira. Pero naman pa mong gyapon mga runners. Karon gani na mga nag-start og register pod kay gina-avail gid nila ang promo pod sa activity. So basin na mga grupo kasagaran mo pod good jud sa among mga nahibaw-an nga especially naman may mga kauban pod jud nga runners. Grupo gyud na sila sabay-sabay. So mo to gitarget gyud namo nga dako ang discount pag group nga mga registration.